Salamat po sa Panginoon. Hinigal yung mga senior dito sa likod. Yan, so to God be all the glory, amen. Sa ating pong mga preliminary song, ayan po sa ating pong napakinggan na violin trio in the tune of His Way is Perfect. Salamat po kila Sister Raina, Sister Brendel, Sister Andrea, at sa ating pong choir, Glory Land Medley. Amen? Good afternoon po! Ahina, magandang hapon! Ayan, so tayo po nagpapasalamat for another opportunity to sing to the Lord, to praise Him, and to give God the glory, and to be blessed as we listen to the Word of God mamaya po sa hinanda ng Panginoon Diyos para sa atin, sa taong gagamitin niya. Amen? At magandang hapon din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online, especially po sa ating pong Mala Bishop na alam ko pong gumagana po ng kanya pong ministeryo sa dako pa po ng Pampanga. Patuloy po natin silang isama sa panalangin for the wisdom and the blessing ng Panginoon Diyos sa kanila. Amen. At tayo pong lahat, tayo po nagpapasalamat. Bagamat alam ko po, yung iba sa inyo, maybe for some reason, naantokin kayo, pero labanan po natin yan. Amen. Ayan natin na ngayong hapong to, sabi mo sa sarili mo, magpupuri ako sa Panginoon Diyos. Amen. At simulan po natin yan. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong bigkasin ang ating pong panawag sa pagsamba. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Sabay-sabay po natin bigkasin. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayo, all together, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbabasa ng ating banal na salita. So we will be reading from the book of Romans, chapter 11, verses 12 to 21. Pakisundan niyo na lamang po ng inyong mga paningin. Now if a fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? As much as I, the apostle from the Gentiles, I magnify mine office. If by any means I may provoke to emulation them which are flesh, and might save some of them. For if the casting away of them by the reconciling of the world
what shall the receiving of them be but life from dead? For if the first fruit of the holy, the lump is also holy, and if the root be holy, so are the branches. And if some of the branches be broken off, and thou, being the wild olive tree, wert grafted among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say then, the branches were broken off, and that I might be grafted in. Well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by the fruit. Be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed, lest He also spare not thee. Let us come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, amang banal, muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na kami po ay muli mong tinipon, Panginoon, upang ikaw ay aming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amin pong inilalapit, Panginoon, ang magiging pagsasamba namin sa araw na ito, ay sa hapong ito, Panginoon. Muli, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo na i-prepare mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan kung paano mo, Panginoon, kami pinagpala sa umaga na aming pananambahan. Nawa, Panginoon, ay gayon din naman ang pagpapala na aming ma-receive, Panginoon, sa hapong ito. Panginoon, ay amin pong patuloy na idinadalangin ang aming mahal na bishop sa kanyang patuloy na pagmiministeryo at paggawa ng iyong business, o Panginoon. Patuloy na kalakasan, karunungan, Panginoon, ay aming hinihiling at pag-iingat, Panginoon, sa kanyang bawat pagbiyahe. Gayun din naman, Panginoon, ay amin nilalapit ang aming resident pastor sa kanyang pagpakikibalikat sa pamamahala ng bawat bahagi ng ministeryo sa aming simbahan, Panginoon. Even, Lord, all of our pastoral staff and all the church worker. Continue to bless them, encourage them, O Father, and may you found them continually be useful and sustain them, O Father, in the ministry that you have entrusted to them. And sa hapong, Panginoon, na ito, sa aming pananambahan, ay amin pong idinudulog ang bawat bahagi ng aming serbisyo, even, Lord, ang bawat kabahagi, Panginoon, na nawa patuloy mong i-prepare ang aming puso at isipan na aming tanggapin, Panginoon, ang pagpapala ng iyong banal na salita. At of course, Father, we pray sa magdadala ng iyong banal na salita, patuloy mo nga po siya, Panginoon, i-empower, palakasin, at even, Father, your wisdom will be through him that we may receive your blessing and only your blessing from the word, O Father. All these things we ask and entrust to thee in Christ's mighty name we pray. Amen. Amen. Ngayon naman po, tayo po iaawit para sa ating Panginoon. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Let us give our best in singing for God. Awitin po natin para sa ating first song, In My Heart There Rings a Melody. Ready? I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for he washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. 'Twill be my endless theme in glory. With the angels I will sing. 'Twill be a song with glorious harmony when the chords of heaven ring.
its harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Para po sa ating second song, awitin po natin, He Keeps Me Singing. Amen. Ready? There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife, discord filled my heart with pain. Jesus wept across the broken strings, set the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Great singing po. Ayan. Maaari na po tayong umupo, and this time, tayo po'y nagpapasalamat sapagkat meron po tayong mga bisita. Yan. Yan, nawawala lang po yung ating mic. Yan. Okay, so kasama po natin this afternoon at tayo po'y nagagalak. So pag narinig po natin yung kanya pong pangalan, iparamdam po natin na talagang tunay na welcome po yung ating pong bisita. Amen? So kasama po natin this afternoon si Sister Clarissa Arces Bibat. Yon. Yon. So good afternoon. So, bisita po siya ni Kuya Eduardo. Mula po siya from Marilao, Bulacan. Okay? So, salamat. Meron pa ba tayong bisita dyan? Yan lang yung aking natanggap. So, wala na po. Baka meron po pang first time dyan na nakaupo sa ating pong kalagitnaan. Hindi po kayo naabutan ng visitor's card. First time po? Wala na po? Okay, kung wala na po, tayong pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay magkawayan. Amen. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Kung kilala mo si Kristo, Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, mabaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. what a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili po tayo nakatayo at dadako po tayo sa atin pong pagbibigay ng tithes and offering. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Luke chapter 6 verse 38. Ang sabi po dito, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to
to you again. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa salita po ninyo na tinuturuan po kaming magbigay po Panginoon sa inyo. Nawa dakilang Diyos, pamagitan po ng pagbibigay po namin na amin pong mga kaloob po sa inyo, patuloy niyo po kaming pagpalain at nawa maging kagamit-gamit po ito sa inyo pong ministeryo. Salamat dakilang Ama, kayo po ang mapurihan sa amin pong pagbibigay sa pangalan ni Jesus. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's surely His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. At ngayon naman po, idadako tayo sa ating pong, ayan, wala na naman. Tayo po idadako naman po sa ating pong mga patato. Amen? So, wala po akong listahan dito kung sino po yung magbe-blessing report. Pero, if you would like to share the goodness of the Lord sa buhay po ninyo, kung paano kayong pinagpala. So, ino-open po natin to sa lahat. Pero as much as possible, when you share your testimony, so just summarize it, yung pasasalamat natin. So, hindi na siguro natin kailangan pa ikwento yung paano pong simula. So, talagang straight to the point that we are thanking God for all the blessing. Okay, sige po. Anyone? Okay, yan. Ay, Nang, sige Nang. Pila lang dyan ay. Sige po, Ma'am Els. Pila po dyan ay. Sige po. Sunod na para nakapila na po tayo. Yan. Magandang hapon po. So, ayan. Ako po ulit ang nandito po sa harap to share my testimony po ng kabutihan ng Panginoon. So, muli, pinatunayan po sa akin ng Panginoon kung ano po siya sa buhay ko. Hindi sa kung ano ako, ano ang meron ako at anong nagagawa ko, kundi kung ano siya bilang Panginoon sa buhay ko po. And ayun po, gagawa po talaga or kikilos ang Panginoon upang i-remind po ang kanyang mga anak na kung ano po ang dapat na pagtingin ng isang mananampalataya sa Panginoon na mas mataas siya sa kung ano pa man na kaya po nating gawin. And ayun po, gusto ko lang din pong i-share kung paano naging blessing po yung naging preaching po ni Bishop nung Wednesday and ganun din po yung preaching po ni PNG this morning. Ito po ay confirmation sa akin pong naging desisyon na revert po into full-time faculty. Kasi po ay last year, bago po church anniversary ay tinawagan po ako ni Bishop. Ang sabi niya po, namimiss na kita Ma'am Melds. Hindi ako nakasagot, nisip ko bakit lagi naman akong nasa church. Parang ganon. Yun po pala, ang ibig niya pong sabihin is yung nakakapag-invite po ako ng mga students kapag po may evangelism. And since po nawala po ako doon sa private school, hindi ko na po yun ulit nagawa. And hindi ko po yun magawa kasi hindi po ako nakaka-establish ng relationship sa mga students ko because of the other responsibility po na meron ako. So yun po, nakita ko po na magiging daan po yun para mas makapag-focus po ako sa teaching, para po makabuild ng relationship and makapag-invite naman pong muli. And baka po may sumunod na Brother Royen. Ayan po. So, ayun po, to God be the glory po. So yung susunod po, pwede pong pumunta na lang po dito kung talagang nag-uumapaw ang inyo pong blessing. Good afternoon po, church. Sorry.
Liana, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa ibinigay niya, dinagdag niya muli sa taon sa buhay ko. Napakabuti ng Panginoon sa akin. At talagang nakita ko yung biyaya na at habang na biyaya, binibigay niya sa akin. Sa kabila ng aking edad, sa kalagayan ko pong ito, binibigyan pa rin ako ng Lord na kalakasan upang maganap ko ang kalooban niya sa buhay ko at mapurihan siya sa kanyang kaluwalhatian sa buhay ko. At maraming salamat, nagpapasalamat ako sa ating bishop na nandyan lagi kumagabay at ano sa amin at blessing siya sa pamilya ko. At ganon din ang ating resident pastor na ating Pastor Norman. Talagang andyan siya gumagabay sa amin Precious Robes. Nandyan siya laging naka-escort sa amin saan man kami pumunta. Blessing po kayo sa amin at kalakasan kayo sa aming buhay. At maraming salamat sa family ko, lalo na ang anak kong si Ma'am Pia na siyang without knowing po, hindi ko akalain yung nangyayari kahapon. Unexpected. Na-overwhelm po ako, ay wala akong kalaman, walang kaalam-alam sa mundong ito. Dahil hindi ko akalain na ganun pala, kasi sabi niya, Ma, prepare kayo, kain tayo sa labas, sama natin si Bishop. Ha? Saan? Sa Manila Hotel. Ha? Manila Hotel. Sabi ko, Lord, ano po yun? Manila Hotel. Lord, thank you. Sabi ko, yun. Nabulaga lang po ako kahapon. Wala talaga akong kaalam-alam. Purihin ang Diyos. At ganon din sa aking mga mahal na Precious Robes. Shout out sa inyo lahat. Andyan, sige mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa ministeryo pinagkaloob ng Panginoon sa atin at gamitin tayo sa kanyang kapurihan at makabahagi rin tayo sa iba at maging inspirasyon. Napakabuti. Salamat anak, nandyan ka lagi sa akin na si Sister Pia and Sister Edelina, supportive, nandyan sila. Pastor Daniel, nandyan pa rin. Ang aking purihin ng Panginoon. Binabalik ko lahat ang papurit, pasasalamat. Glory to God. Thank you. Thank you. Salamat po, Nanay Pearly. Pastor Boy, nang-a-assist lang yan. Nag-a-assist yan. Mamaya gusto mong i-assist ka rin dyan. Magandang, ano na ba? Magandang hapon po. I just want to praise God sa sunod-sunod na ginawa niya lang po sa amin. Yung bang mga bagay na hindi mo ina-expect sa buhay mo ay ibibigay ng Lord sa iyo. Yun nga po, actually ayoko pa nga dahil sabi ko, hanggat hindi na-approve si Ma'am Mel, ayoko talagang kahit mag-post o basta magti-thank you lang ako sa Lord. Kasi nga, team po kami talaga, no? Isa po kaming team na mag-present ng research nga po. And then, nung nakita po namin na si Ma'am Mels ay approve na yung visa nila sa US, sabi ko, pwede ko na rin sabihin na in-approve na yung sa amin. Ano po? Hindi po namin akalain dahil sa dami ng mga kwento, dami ng mga sinasabi na mahirap, tapos talagang hindi kami nag-expect mag-asawa. We just prayed. Tapos sabi namin, pray lang tayo. Kung hindi kalooban. Ganun lang pakasimple. Pag in-approve, edi kalooban ng Lord na magpunta tayo. And then, tulog kami maaga. And then, madaling araw, umalis. Parang may ugong. Ayan, madaling araw umalis. And then, yun po. Maagang-maaga po kami sa interview. Yung pala, yung amin pong talagang pinil-upan, hindi pala para sa oras na yon talaga. Nagkataon lang na talagang medyo yung asawa ko magaling po talaga yan sa pakikipag-usap, lalo na pag English, no? Medyo doon po magaling yung asawa ko. Sa labas pa lang sinanong na kami, are you applying for B1, B2? Wala akong pakialam kasi alam ko ako si B1, si Pastor Rodel yung B2. No po.
Sabi ko, kaya hindi ko alam yun yung pala, kasi B1 lang nakalagay doon sa aming application. That means for conference lang. Wala yung tourist. Eh di dahil sa ganon, narinig pala ni Milet yun. Kaya nung nandun na kami sa loob, tinanong, where will you go? Sabi namin, Michigan. What will you do there? You will attend a conference. Sabi, are you applying for B1, B2? Sabi ko kay Milet, si Doding Daga na lang kulang. Sabi ko gano'n. Tawa siya. Sabi niya, yes, B1, B2. Sabi niya gano'n. Okay. So, nag-proceed na kami dun sa kasunod. Yung pala, hindi pala available yung B1. During that time, B2 yung available. And dahil nga sa pagsagot ng asawa kong yun, nagtuloy-tuloy po kami. And then, dun sa interview, sabi, wag ka daw pupunta doon sa Pilipino na nag-interview kasi mahigpit at yun yung nagbabagsak. Doon po kami napunta sa Pilipino na nag-interview. Mahigpit nga siya, pero siguro dahil nakita niya pong magaling mag-English yung asawa ko. No, ayan. Same question lang din naman, sabi, gano'n. Tapos, nagulat kami kasi we are not expecting dahil ilan na yung reject. Diba? Puro denied sila. Tapos pagdating sa amin nung sinabing, okay, your visa is approved. Ano daw, ma? Kinuha na, tapos umalis na kami. Anong gagawin na natin? Tapos, yung pala kailangan ng umuwi. And then kinabukasan, nag-email na po sa amin na pwede nang makuha. At nung ang Wednesday yun, nakita po namin 10 years multiple po yung binigay na visa. Sabi ko, tignan mo ang Lord talaga, no? Yung bang hindi mo naman talaga siya ina-expect, ay ibibigay niya sa'yo. Kaya nag-book na po kami ni Ma'am Melgs, kami po ay papalayas na. Papalayas na po uli kami. Sa Saturday po, papunta ng US. And then, we're praying na ingatan po ng Lord po doon. At pag-pray nyo rin po kami na una, makatagal po kami sa English. Pangalawa po, makatagal po yung baon naming pera doon. Sana makatagal. At hindi ko na po hihingin yung mga size ng chocolate po ninyo dahil hindi naman po kami maghahanap buhay po doon. At kami po ay gagastos lang po doon. Please pray for us. Pero we really praise God at hindi ko po makontain yung saya at hindi ko po makontain yung blessing ng Lord dahil kahit sa pangarap nga hindi ko pinangarap na makarating po sa lugar na yon, pero ngayon ay pinagkakaloob ng Panginoon sa amin. Maybe it's because may gagawin pang mga dakilang bagay ang Panginoon kung bakit niya pong inallowed na kami ay makapunta po sa US netong buwan pong ito. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa panalangin at kayo po ang talagang sa mamagitan ng church na ito, lalo po kaming tumitibay, lalo po kaming lumalakas sa magitan ng ating bishop, ng ating resident pastor, dahil alam namin sa bawat lakad namin, kakampi namin kayo, kasama po namin kayo. Thank you so much po. God bless us all po. Amen. Thank you po sa mga blessing report. Ngayon naman po, awit ulit tayo sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin, Revive Us Again. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill His heart with Thy love. May His soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory.
again. Amen. Maaari na po tayong po at mapapakinggan po natin ang ating special number. Good afternoon po sa ating lahat. Naway maging pagpapala din po itong song na to po sa inyo. Say I'm not able, I'm too young or I'm too old, and I can't sing or teach, and no title do I hold. Lord, what can I do? For I want to do my part. Lord, I want to help the hurting with all of my heart. I can pray until the walls come down, till there's healing all around. There's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. Family shows no interest. My child has gone so far. Though I try my best to reach them, their heart just seems so hard. Lord, what can I do? So I bring them back to you. For my family's lost and dying, and my worship don't get through. I can pray until the walls come down, till there's healing all around. There's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray, and you can pray until the walls come down, till there's healing all around. That's something you can do. You can pray in your secret place, calling on His name. That's something you can do. You can pray. I know you hear us, Lord, when we pray. Will you pray? When you've seen a lifetime of darkness, you know when it's fine.
when you've made 1,000 wrong choices. You know when it's finally right. In His eyes I found hope for tomorrow, and I felt my heart's overflow. For right then and there I knew He was love, and that's all I needed to know. I knew He was love, bright as the first light of morning. I knew He was love, deep as the river that flows. I didn't know where He came from or where He was planning to go. All He was love, and that's all I needed to know. He looked through all my disguises into my weakness and pride. He looked behind my pretenses into the heart that I hide. In His words were acceptance and healing, and a powerful feeling of hope. For right then and there I knew He was love, and that's all I needed to know. I knew He was love, bright as the first light of morning. I knew He was love, deep as the river that flows. I didn't know where He came from or where He was planning to go. I only knew He was love, and that's all I needed to know. I knew He was love, bright as the first light of morning. I knew He was love, deep as the river that flows. I didn't know where He came from or where He was planning to go. I only knew He was love. I only knew He was love. I only knew He was love. And that's all I needed to know. To God be all the glory. Amen. Salamat kay Brother Justin at sa ating pong Women of Courage. So sa mga inawit po nila
na alam ko somehow nagbigay po sa atin ng opportunity para maihanda yung ating po mga puso sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi na po para papatagalin pa natin. Alam ko po, ito po yung pinakaabangan natin sa ating pong gawain. Ihanda na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga notes, even ang ating pong mga pen. As we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng isa sa mga preacher po ng ating pong iglesia. Tawagin po natin Preacher Nathan Serile. Preach on! Salamat po, Pastor Rodel. Ayan, maraming salamat po sa mga tanging bilang na atin po napakinggan kay Brother Justin at sa Women of Courage, no? Blessing po. Kala ko kasi si Ate Ice po ay sa mga special events lang po natin mapapakinggan. Sa mga anniversary lang, napapagbigyan din po pala yung ating service, no? Ayan, magandang hapon po sa bawat isa, sa mga kasama po namin online. Isang maligayang hapon po sa bawat isa, and I'm sure ngayon, lagi po natin paalala pag hapon, di ba, pwedeng matulog, bawal lang. Ayan, halata po yung mga gustong matulog, no? Pwedeng matulog, bawal lang sa church. Ayan. Halata po yung mga gustong magpahinga na eh. Ayan. So alam ko po, wala pong ganyan sa atin dahil pagdating po ng hapon, ayun pa rin yung excitement natin, makinig at matuto ng salita ng Diyos. Amen. At shoutout po kay Pastor Norman, nakita ko parehas po kami ng hindi po namin pinag-usapan. Ang iniisip ko po, at least man lang sa kasuotan at sa pananamit, magkapantay kami kahit wala na po sa looks. Ayan. So, shoutout po kay Pastor Norman. Shoutout din kay Brother Abel. Siya lang po yung nagpa-shoutout sa akin kanina. Binulungan niya ako bago umakyat. Shoutout mo ako. Ayan. At sa ating mahal na Bishop, maraming salamat po sa opportunity muli na binigay niya sa atin para tayo po ay maging kagamit-gamit ulit. Gamitin ng Panginoon para magbahagi po ng salita ng Diyos. At sa atin pong Pastor Norman, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay sa atin ng opportunity para po magbahagi ng salita ng Diyos. At hindi na po para patagalin dahil po ang target po ng mga nagsasalita tuwing hapon ay hindi po tayo abutan ng antok o hindi po tayo abutan ng paghihilik natin. Kaya habang mababaw po yung ating pagpapahinga, tatapusin na po natin to agad. Ayan, tayo po tayong lahat. Buksan po natin very familiar passage from the Bible. At alam ko po karamihan po sa atin, kabisado na to. At alam ko po, karamihan po sa atin, ina-apply na po natin ito sa ating buhay bilang Kristiyano. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabay-sabay po natin basahin na may pag-unawa. Say amen po kung nakita na. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ready, begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ulitin ko po for the second time. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Manaming Diyos, dakila sa lahat, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa pagkakataon na kami pumuli ay makakapakinig, matututo mula sa inyong salita, Panginoon. Inaamin ko po sa aking sarili na hindi po ako knowledgeable, hindi po ako all-knowing, Panginoon. Inaamin ko po, Panginoon, na kailangan ko po ng wisdom galing sa inyo, Panginoon, upang maihayag po ang katotohanan mula sa inyong salita, Panginoon. Nawa, kilusin niyo po ang bawat isa ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. At nawa, ito po ay tumimo sa aming puso't isipan. Muli, salamat po sa pagkakataong ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po yung worry ng mga nabibigyan po ng slot dito upang magbahagi ng salita ng Diyos. Kung ano po yung mensahe na atin pong isi-share. At mostly po sa mga tagapagsalita talaga, sa na-assign po na magsalita, minsan, on the last minute, no, kakausapin ka pa ng Panginoon para ito yung ituro mo at i-deliver mo. Ito po actually, nung nasabihan po ako ni PNG, hindi po ito yung initial na nasa isip ko at nasa puso ko. Pero sabi ko, dahil napangaralan po ako ng salita na to, no, nung passage na to, siguro ito na rin po yung nararapat na ating pag-aralan ngayon. Diba?
Alam po natin, ito po ay isa sa mga panulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Ito po ay isang instruction, isang reminder, di ba? Isang encouragement po sa mga taga-Korinto. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, makikita po natin na hindi naman po smooth yung buhay ng mga taga-Korinto bilang Kristiyano. Bakit ko po ito nasabi, no? Bakit po ito yung talagang na-instill ng Panginoon sa aking puso? Alam nyo naman po, pagdating po ng mga ngayon po ay October, last quarter na ng taon, diyan po nagsisimula sa mga empleyado po dito, lalo na sa mga international companies, andyan po yung meron tayong tinatawag na performance evaluation. Di ba? At ako po ay 5 taon na sa aking kumpanya. 5 taon na rin po ako nagpapasa ng aking performance evaluation. Every October po yan sa amin. 1 month po yan i-check, no? I-evaluate ng mga supervisor, ng mga manager. 'Di ba? 5 taon na po 'yan sa akin. At lagi lang po ako nandun sa average, 'di ba? Alam po natin kung paano po magpala yung Panginoon. Lagi po 'yan testimony ng ating resident pastor kung paano, 'di ba? Hindi niya alam, nandun na siya na-evaluate na siya. Pero kung paano yung kumilos yung Panginoon kahit sa secular na buhay natin, iba po. Pero hindi rin po ibig sabihin noon pag hindi kumikilos yung Panginoon sa buhay natin in terms of our secular life, wala na pong Diyos. 4 to 5 years ko na po yan nararanasan. Actually, 1 linggo po yan pag-prepare. Kailangan maganda yung write-ups mo kung ano yung achievement mo, kung ano yung accomplishment mo, kung ano yung mga extra mile na ginawa mo. Kailangan ilatag mo yan sa supervisor mo, kung ano yung commendation ng stakeholders. Kailangan po malatag natin na maganda. Kasi yung ka-same level mo sa ibang mga department, paglalaban-labanin yan para malaman, eto for maganda increase neto, ahead of track to, maganda increase neto. 'Di ba? Etong isa naman, hindi average lang. 'Di ba? Eto for promotion, eto mas maganda yung bonus. Ganun po 'yan taon-taon. Ewan ko po, no, pero alam ko po mostly ganyan po, lalo na po hindi po 'yan nararanasan ng mga iba. Pero yung mga alam po 'yan ng mga manager natin, si Manager Rodel po, alam po 'yan, no, si Manager Roy. Ayan, yung mga manager, sila po yung nag-PPEP. Sila po yung nag-evaluate sa mga nila, under po nila. Ganyan po yan. At dito po pumapasok, dito yata na-invento yung awitin na I did my best but I guess my best wasn't good enough. Pagdating po sa usapin ng ating pagtatrabaho o ating pag-aaral, ginawa mo lahat, di ba? Binigay mo lahat, may extra mile ka nang ginawa, pero pagdating ng evaluation sa'yo, yung ine-expect mo, hindi na-meet. Yun po yung katotohanan. Sa eskwelahan nga po top performer ka for the whole period, di ba? 4 na quarters yan. Kasama ka sa top 10. Ewan ko ngayon kung meron pa bang top 10, di ba ngayon? Honors, with high honors na. Nung panahon po namin, top 10 po yan Yan po yung pinaglalabanan. Kailangan makapasok ka sa top 10. Ginagawa mo yung best mo, 3 quarter, first to third, talagang nasa top 10 ka. Tapos 4th quarter, graduation or recognition na, mawawala ka pa. Yun pala ang nakakapasok pala, ang sikreto pala para makapasok, yung magulang mo dapat bumupunta bago yung graduation. Pupunta sa faculty, may dala. Di ba? Hindi po natin nilalahat, alam po natin, meron po tayong mga guru dito, alam po natin kung paano po nila pinapractice righteously yung kanilang Pero hindi po mawawala yan sa usaping, di ba, secular. Yung mga ganyang sistema. Nagagawa mo na yung best mo, pinagpapaguran mo lahat-lahat, pero ang nangyayari in return, baliwala. Kaya nga po isang paalala po ito sa atin, itong pag-aaralan natin, na pagdating po sa usapin ng paggawa natin sa kawan ng Panginoon, sa labor natin sa Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan yan. Diba? Ano ba yung konteksto dito? Ang usapin po dito, no? Ang kausap po dito, ang sinulatan po dito ni Apostle Paul, mga taga-Corinth. Ano ba yung mga, diba? Ano ba yung mga membro sa Corinth? Kung babalikan po natin lahat ng epistle ni Paul, sa lahat po ng panulat niya, laging meron pong pattern May commendation, di ba? Kinokorek sila kung meron silang
makikita si Paul na may mali silang pinapractice sa kanila. May exhortation, ano ba dapat yung tinatayuan nila bilang Kristiyano. At alam nyo po, yung Corinth, isa po ito sa commended church. Diba? In terms of spiritual, sila po yung napaka-gifted, intellectual. Pero alam nyo po, nagka-issue po si Paul dito. Kung babalikan natin sa chapter 13, huwag yung ginagawa nyo, magmumukha kayong ano. Tignan nyo po, balikan natin yung chapter 13, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Diba? Napapractice nyo man yung spiritual gift nyo, pero yung pinaka-essence ng paglilingkod nyo, yung charity, yung pag-ibig sa Panginoon, wala. Diba? Para lang tayo nag-iingay na lata. Ayan po yung sinabi ni Apostle Paul sa kanila. Diba? Kaya makikita po natin yung sa pamumuhay ng taga-Corinth dito. Meron pong namuhay na divided sila, immoral sila. Pati yung service nila, pati yung worship nila, di ba, disorder po. Kaya pumasok po itong chapter 15, hindi na po natin binasa yung buong chapter, yung conclusion na lang po no, sa last verse. Pero eto pong chapter 15, mismo yung doktrina, mismo yung kinakatayuan nila mga kapatid, nakalimutan nila, o na-divert din. Diba? Bakit? Kasi nung panahon na to, alam naman nila yung kinakatayuan nila, pero nagsisway po yung faith nila dahil po mayroong mga Greek philosophers, Greek philosophy, no? Ang issue po dito, tingnan nyo po, ha? Ito po yung sa verse 1, balikan natin. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sin, according to the Scripture. Biruin nyo, mga ligtas sila, mga Kristiyano sila, pero pinaalalahanan pa rin sila ni Apostle Paul about salvation. Dahil para po sa kanila, hindi po sila naniniwala sa resurrection Ayan po yung issue nila. Na wala naman tayong pananagutan sa Panginoon sa kabilang buhay. Hindi sila naniniwala sa resurrected body. Di ba? Pinaliwanag ni Apostle Paul dito sa kalagitnaan ng chapter na to, no? Nonsense yung persecution, yung paghihirap natin kung walang resurrection na tinatawag. Bakit tayo maghihirap? Gawin na lang natin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung feeling natin maganda at tama sa atin, yung mas nakakapagpaligaya sa atin. Ayan po yung punto ni Apostle Paul Kaya nga po, sana alam po natin yung konteksto na etong conclusion na to. Sa verse 58, kaya po nabanggit niya yan Dahil tunay yung resurrection, mga kapatid, mga minamahal, therefore, ayan po yung conclusion ni Apostle Paul, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Diba? Bakit? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Meron pong rewarding. Kung babalikan po natin, dalawa pong uri ng judgment sa Bible. Yung Great White Throne Judgment, ayan po yung sa mga unbeliever. At sa mga Kristiyano naman po, kung kabilang po tayo doon, ayan po yung Bema Judgment na tinatawag o yung Judgment Seat of Christ, kung saan meron pong mga handog, hain na susunugin sa harapan ng Panginoon at meron din pong mga crowns tayong marireceive. Kaya nga po sabi niya, kung ine-expect nyo yan, di ba, therefore, habang nandito tayo at naghihintay tayo sa Panginoon, anong sinabi po ni Apostle Paul? Be steadfast, stand firm, unmovable. Yung faith natin, dapat hindi nagsishake po yan. Always abounding in the work of the Lord. Laging pagdating sa, di ba, pagdating sa gawain ng Panginoon, lagi lang go. Di ba? Kaya nga po kung nanghihinawa kayo sa mga buhay natin sa labas ng iglesia, no, outside our spiritual life, kailangan mag-focus po tayo sa spiritual na buhay natin Ayan po yung may gain na eternal. Di ba? Kagaya nga ng example ko kanina Alam naman natin na mayroong ganong mga senaryo sa buhay natin na hindi tayo well compensated, yung mga inaasahan natin hindi naman darating, pero yun pa rin yung pinupukusan natin mga kapatid. Lagi po natin tatandaan, importante po yung gawain ng Panginoon. At habang pinapractice po natin itong paalala ni Apostle Paul mga kapatid, kailangan
alam din po natin that there is certainty of discouragement in the world. Unang punto po natin, the certainty of discouragement in this world. Hindi po yan mawawala kahit sa ating buhay Kristiyano. Yung discourage ka, hindi pwedeng smooth sailing ka. 'Di ba? Hindi pwedeng tama yung ginagawa mo, wala kang maling ginagawa sa harapan ng Panginoon, hindi ka na madi-discourage. Imposible po yan. At wala pa pong nakakaranas niyan, even sa Bible times. 'Di ba? Si Moses, ang ginawa niya lang, sundin yung Panginoon. 'Di ba? Si Abraham, pero dumating pa rin yung mga discouragement sa kanila eh. Even men of faith in the Bible, naranasan po yan. At yan po ang garantiya sa atin mga kapatid, mararanasan at siguradong mararanasan po natin yan. 'Di ba? Ano pong sabi sa John, buksan niyo po, John 15 verse 18. John 15 verse 18. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Kung sa tingin nyo, ayaw kayo ng mundo, kinapupuutan kayo ng mundo, una na nila akong kinapupuutan. Kung tunay po tayong follower ng Panginoon, mga kapatid, asahan po natin may persecution. At lagi po nating aalalahanin, aasahan mga kapatid, na yung persecution po, hindi po yan sign ng failure. May persecution yan kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Sign of faithfulness po yan mga kapatid. 'Di ba? Kahit nga yung, 'di ba, yung mga disipulo, sabi ng Panginoon diyan, hindi naman kayo kinapupuutan o ayaw kayo ng mundo dahil sa mga personality nyo eh. Ayaw kayo ng mundo dahil ayaw nila sa akin. Kaya kung follower po tayo ng Panginoon mga kapatid, mga minamahal, asahan po natin, enemy po tayo ng mundo. Hindi po tayo enemy ng mga tao, nililiwanag po natin, enemy po tayo ng kasalanan. 'Di ba? Kaya nga po, there are certainty of discouragement in the world. Posible po, we are ignored by man. Lagi po natin yan nararanasan, feeling unnoticed. Naglilingkod tayo ng tapat, makita o hindi makita, hindi tayo napapansin eh. Yun po yung isa sa discouragement natin na kahit nagpapatuloy tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, pag napansin po natin na hindi naman napapansin yung mga ginagawa natin, nadi-discourage po tayo mga kapatid. Tama? Injustice by man. Ginawa mo na yung lahat ng effort mo, pero feeling mo, wala pa rin. Hindi ka pa rin napapansin, hindi ka pa rin napapasalamatan. 'Di ba? Kahit sa church, inaalis po natin yung ganyang mentality at ganyang puso. Dahil even sa church, pumapasok po yung kaaway para linlangin tayo. Bigyan ka, bubulungan ka na, ma-discourage ka na. Tingnan mo nga yung kapatid na to eh. Parehas naman kayo ng ginagawa, pero well-favored sa kanya yung mga tao, siya yung napapansin. Ganyan po lagi eh. 'Di ba? Pero lagi po natin sana itatak sa isip natin mga kapatid, mga minamahal, lahat po ng ginagawa natin dito para sa Panginoon. Amen? Although meron man tayong ganyan nararanasan, 'di ba? Our labor is not in vain in the Lord. At the same time, ingratitude by men. Lagi na lang po pag naglilingkod tayo, alam naman natin yan eh. Hindi naman tayo dito lahat naglilingkod para sa tao, para pasalamatan at purihin ng tao. Lagi yung ginagawa natin, alam naman po natin yan. Ginagawa naman po natin lahat dito para po sa kapurihan ng Diyos. Pero dumarating pa rin po sa punto ng buhay natin na pasalamat na nga lang, thank you na nga lang yung masasabi niya, hindi ko pa natatanggap eh. Doon po tayo nadi-discourage mga kapatid eh, pag hindi tayo napasalamatan. Pero kung babalikan po natin yung ugat, di ba? Ginawa naman natin yun para sa Panginoon. Kahit unnotice tayo ng kahit sino pa man dito mga kapatid, mga minamahal, sigurado notice po tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ayan po yung lagi natin paalala. Kahit lagi po natin, hindi po tayo magsasawa na ipaalala na yung ginagawa po natin dito mga kapatid, mga minamahal, lahat po para sa Panginoon. Di ba? Diyan po tayo nadi-discourage eh. Na kahit alam mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon, tapos hindi ka napansin, diyan po nagsisimula yun mga kapatid, mga minamahal. Di ba? Ang katotohanan nga po eh,
Pag wala kang ginagawa, napapansin ka, ay wala naman tong ginagawa eh. Ang daming ministry dito, siya nakaano lang. Napapansin ka. Subukan niyo po mga kapatid, next Sunday, humanap ka ng ministry o gawain sa Panginoon, mapapansin ka pa rin eh. Ay, hindi naman yan tunay. Meron naman yung gustong ano lang, pakitang tao lang naman yan. O di kaya, di ba? Kahit anong gawin natin sa mundo, may masasabi at masasabi yung mga tao. Ano bang sabi sa John chapter 1? Even Jesus Christ, He came unto His own, and His own received Him not. Biruin niyo po si Jesus Christ. Sarili niyang bayan, hindi siya tinanggap. How much more tayo na tao lang, meron mga flaws sa buhay. Kaya kung nakatingin man po tayo sa mga sasabihin ng tao, hindi po usad yung buhay natin bilang Kristiyano, mga kapatid. Di ba? Ang katotohanan po na dapat natin maalala, no? There are certainty of discouragement in this world. Pero God never forgets your labor. 'Di ba? Pangalawang bagay po, 'di ba, napakabilis lang. The call to be determined in the work of God. That call to be determined in the work of God. Hindi na po tayo para ilayo yung ating verse. Sabi po sa verse 58, 'di ba? Be steadfast. Pag sinabi pong steadfast, ibig sabihin po niyan, settled, grounded, yung foundation po talaga matibay. Unmovable, ibig sabihin po niya, not shaken. Di ba? Hindi po kagaya ng mga ghost project o flood control project na unting bagyo lang, talagang magigiba. Ganyan po yan. Abounding, ibig sabihin po ng abounding mga kapatid, growing, excelling, without limit. Di ba? Kaya nga po, the call to be determined in the work of God. Pag sinabi po natin determined mga kapatid, mga minamahal, hindi po natin masasabi na determined po tayo sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi po natin ginagawa yung best natin para sa Panginoon. 'Di ba? Alam niyo po, alam po nating lahat na yung ating Panginoong Diyos, God of standard, God of order. Kanina yung mga specific, yung mga real natin, no? Kanina yung preaching po ni PNG, 'di ba? Kung paano niya po nilatag yung dapat talaga natin ginagawa, kung paano po talaga natin inaangat yung standard na service natin, i-reiterate ko lang po sa inyo. 'Di ba? Kasi yun na rin yung ano ko nabanggit na ni PNG, ulitin ko na lang po. Ayan, 'di ba? Ang laging pong paalala ng ating Pastor Norman, ng ating bishop, let's raise the standard of our service to God. Nandito na lang din naman tayo, ibigay na po natin yung best natin. 'Di ba? Sa tingin niyo po, kung kayo yung Diyos, sige, kung kayo po yung Diyos, masasayahan po ba yung Diyos sa atin? Kung tayo po ay huli na dumating? Sana po unawain niyo, pag meron pong tagapagsalita na about dito yung sinasabi, hindi po para patamaan ng kung sino man. 'Di ba? Tayo po ay magkakapatiran dito. Paalala po ito na para makorek po tayo, maging karapat-dapat po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po ba sabi sa Romans chapter 12 verse 1? Lagi po natin yung binibigkas. Diba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Holy, hindi po huli. Diba? Acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? So kung i-assess po natin, mga kapatid, mga minamahal, di ba? Yung buhay nga natin sa labas kung paano tayo nagmamadali talaga na papasok na ako, malilate na ako, nagagalit ka pa nga sa driver di ba? Pagka medyo na traffic at mali yung dinaanan at medyo nagpagasolina pa nagagalit tayo sa driver Ay, walang nagagalit sa driver pala dito, lahat may sasakyan Ayan. Di ba? Bakit? Magagalit yung boss mo Sa school, bakit? Magagalit yung teacher mo Sa tingin niyo po ba, pag nalate tayo dito, okay lang sa Panginoon? Di ba? Ayan po yan mga kapatid, mga paalala na dapat natin malaman.
Di ba? Kaya nga po pagka tuwing kami po ay mga Sabado pa lang ng gabi, pinapaalalahanan ko na po si Sister Lovely, tapos si Seb, hindi pa naman medyo nakakaunawa yan. Di ba? Kung choice natin yung pagpupuyat, huwag natin idahilan yan kinabukasan dahil puyat tayo. Di ba? Kung choice natin na maglaro at manood na manood sa Sabado ng hapon, huwag naman natin idahilan yan kinabukasan puyat tayo at antok tayo. Di ba? Baka nga yung iba dito, sige magpupuyat na lang ako kasi may gospel hour naman, pwede ako makatulog dun eh. Sana wala pong ganyan at alam ko po walang ganyan eh. Dahil gising na gising po tayong lahat. Di ba? Kanina nga yung example ni Pastor Norman eh, at shout out kay Brother Sean kung paano po siyang naging example, di ba? Kasi we've been there mga kapatid. Yung mga panahon na hindi ka naman nagre-review pag mag-i-exam. Pero dahil tumapat ng Lunes yung exam mo, magre-review ka na ngayon ng Linggo. Nagiging dahilan na natin yun eh. Biruin mo, Monday, Tuesday, or kaya kahit Friday na po, sabihin na po natin, Friday in-announce yung exam. Biruin nyo po, gagala kayo ng Sabado at yung pagre-review nyo, isiset nyo po ng ng Linggo. At sasabihin nyo po, magpapaalam kayo na magre-review ako eh. Mabibigat yung exam ko eh, babaksakin ako dyan eh. Di ba? Ganun po ba yung uri ng paglilingkod na matutuwa po yung Panginoon para sa atin? Di ba sa mga young people dito, mga kabataan, nagpuyat ka na nga, ginigising ka ng magulang mo, ano sasabihin mo? 5 minutes, 5 minutes. Di ba? Ikaw pa yung magagalit, naman, puyat ako eh. Imagine that mga kapatid. Anong uri ng paglilingkod yung inaasahan natin na kalulugudan po ng Panginoon? 'Di ba? Sa atin pong mga nagtatrabaho dito, ilan po yung mga leaves natin sa buong taon? 'Di ba meron tayong 15 vacation leave, tama? Tapos meron tayong 15 SL, sick leave. 'Di ba kung paano natin yan tipid-tipirin? Dahil yung sick leave, bago tumalon yung taon, mako-convert yan as pera eh. Yung vacation leave naman, makikarry over po yan eh. Kung paano natin tipid-tipirin yan, minsan may sakit ka na, pumapasok ka pa para hindi mo magamit yung sick leave. Bakit po? Dito sa church, unlimited po yung leave natin mga kapatid. Di ba? Isang nakakatuwang bagay, pero pag sinek po natin, kahit even yung tagapagsalita, dahil sa flesh po, minsan nananaig po yung old nature natin eh. Maliwanag po na sinabi ng ating mahal na bishop, wag naman natin siya ilagay sa alanganin sa pagpapaalam. Pero considerate din po. Yung mga emergency, hindi ka pwedeng sabihin na, di ba may emergency ka o yung mga unexpected na pangyayari para pilitin ka pa pumunta dito. Pero i-attest po natin, baka minsan may choice naman talaga tayo eh. Tayo na lang po yung gumagawa. Di ba? Kaya nga sabi ng ating mahal na bishop wag mo na nga lang bilangin yung mo. Kung ilang beses kang lumiban, ang bilangin mo na lang para mas madali kung ilang beses ka umattend. Di ba? In terms of our blessing mga kapatid, sa mga pagpapala, sa mga natatamasa natin sa buhay, paano po natin ginagamit yan? Paano po natin talagang pagbibigay sulit yan sa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal? Di ba alam natin na yung giving na order ng Panginoon sa Bible, kailangan pong masunod. About our tithes, about our offering. At kagandahan po sa iglesia natin, own accountability na po natin yan sa Panginoon. Ito po, testimony ko lang, at baka pwede kong mabahagi sa inyo. Iwasan po natin mga kapatid, yung uutangin pa po natin yung tithes natin sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Di ba? Yung 100% ba, kanino po ba yan galing? Sa Panginoon. Yung sa magulang nga
bigyan mo ng 90% yung anak mo, itira mo yung 10%, hihingin pa sa'yo, di ba? Para namang di ba? Napakasakit. O talagang, di ba? Pero alam natin, yung pinagdadaanan natin, higpit sinturon tayo eh. Kailangan, kulang kapos tayo. Siguro maintindihan naman ng Panginoon kung gagamitin ko to. Lord, gagamitin ko muna to ha. Magbaback tight na lang ako. Dodoblehin ko na lang sa next month. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, no, iba po yung mathematics sa langit. Sa mathematics po dito. Di ba? Ano po yung sinabi ng Panginoon sa atin sa Malakay 3:10? Hindi naman sinabi doon na yung 10% last mo na i-designate yan sa Panginoon. Di ba? Anong sabi po ng Panginoon? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Walang other conditions po dyan. Kung sagana ka, kung kapos ka, gamitin mo lang para sa iyo yan. Sinusubukan po tayo ng Panginoon. Sabi niya, dalin mo yan sa simbahan, dalin mo yan sa iglesia. Subukan mo kung hindi ko bubuksan, di ba, ang windows of heaven at bubuhos ka sa iyo yung mga pagpapala. Di ba? Naranasan po namin yan, mga kapatid eh. Sige, subukan niyo po, hiramin niyo po. Minsan, feeling natin na yung paggalaw po niyan, mga kapatid, makakapagtapal po doon sa pangailangan natin. Pero hindi po yan yung mathematics ng Bible, mga kapatid. Sa Proverbs chapter 3, verse 9. Tama ba, Proverbs chapter 3, verse 9? Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ang katotohanan po, mga kapatid, hindi po natin ma-outgive ang Panginoon eh. Di ba? Naranasan po namin yan. Subukan nyo pong hiramin. Subukan nyo pong galawin. Mas lalo pa pong magkukulang, promise. Pero subukan nyo pong kapos na kayo, pero inuna nyo pa po yung Panginoon, siguradong meron pong darating na unexpected, mga kapatid. May darating pong blessing. At napapatunayan po yan. Karamihan po dito, ayan po yung testimony nila. Sa mga pinagpalang buhay, lalo na sa resources, ayan po yung makikita natin na isa po sa mga testimony nila. Kaya pag sinabi pong determined, mga kapatid, ibig sabihin po niya, nagagawa po natin yung best sa paglilingkod. Even yung ating service dito, mga kapatid, mga minamahal. Di ba? Totoo po, na naglilingkod tayo dito based on conviction, hindi emotion. Hindi po kailangan na isama po natin sa program natin na kailangan magtalon-talunan tayo at magpalakpakan tayo, di ba? At magsayawan tayo. Dahil wala po yan sa Bible eh. We are worshiping God based on our conviction. At tayo pong mga Baptist, di ba, mga solemn tayo. Hindi po ibig sabihin ng solemn, bawal po yung gawin. Ibig sabihin po, yung sacredness ng service, talagang pinipreserve po natin. Di ba? Hindi, Baptist ako eh, kaya pag kumanta ng Victory in Jesus, o kaya Victory in Jesus, di ba? Pag kumanta po ng Praise the Lord, Praise the Lord. Ayun nga eh, si Sib, alam niya yan eh. Pretalor daw eh, Pretalor. Kaya nga nung kumain po ng chicharon si Seb, naging ano niya rin yan, chicharon, chicharon. Ayan. Sana po yung paglilingkod po natin, kahit sa service po natin, nagagawa po natin yung best natin. Diba? Hindi na po natin ilagay na para magtalunan tayo, pero kung alam po natin yung pagkilos ng Holy Spirit, kaya kung nakikita niyo po si Pastor Rodel dito, ayan po yung pattern natin eh. Kung paano niya po nadadama yung bawat pag-awit niya eh, di ba? Hindi po masama sumigaw ng amen, ng hallelujah, ng praise the Lord, ng preach on, kung talagang kinikilos at talagang, di ba? Nag-a-agree po tayo sinasabi ng tagapagsalita. Maganda po, nandito na tayo, di ba? Kanina nga po eh, binigyan din po ng emphasis ng ating Pastor Norman about the clothing. Kasi yung pagbibigay po, yung pagiging determined sa work of God, hindi lang po mismo dito, pati yung preparation.
Di ba? Yung pupunta ka na sa church, saka ka lang maghahanap, hindi pa planchado yung damit mo, mahirap po yun mga kapatid. Di ba? Kaya nga po, dapat alam natin yung essence ng bawat parte ng ating gawain. Bakit natin binabanggit po yung Romans chapter 12 verse 1? Hindi po dahil ipapakita natin sa iba na kabisado po natin yan. Dahil ayan po yung panawagan natin sa pagsamba. We have to present our bodies a living sacrifice dito po sa ating serbisyo. Di ba? Yung pahayag po ng puso sa pagsamba, pahayag po yan ng puso personally. Hindi po yan di ba? Lalo na po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nung siguro a month ago, meron po kasi sa aming company na mga training, seminar. At isa po sa naimbitahan, si Chot Reyes, si Coach Chot Reyes, kung kilala niyo po yun. At pag may mga ganong kilala at sikat na naimbitahan, talagang yung mga slot, siguro mga 50 slot, ang bilis po mapuno niyan. Bakit? Dahil kilala yan eh. Although, di ba, sa mga nagbabasketball po dito, isa po yan sa mga nababash dahil po yung performance niya sa international arena. Pero kahit pa man na ganun, dahil si Chot Reyes yan, legacy yan ng basketball dito sa Pilipinas, attend ako dyan. Bakit? May magandang sasabihin yan at may matututunan ako dyan eh. Di ba? Bakit kaya sa pagdating po ng pakikinig ng salita ng Diyos, sana po, masigit pa po doon yung pananaw natin eh. Hindi naman po ang sinasabi dito, yung alam po o yung talino po ng tagapagsalita, ang sinasabi po dito, yung katotohanan mula sa kanyang salita. Ginagamit lang pong instrumento, yung mga tumatayo dito para ihayag yung katotohanan. Sana po yung excitement natin sa labas ng simbahang ito, di ba? Excited tayo pag ay merong seminar o di kaya meron tayong matututunan o kaya ito yung tagapagsalita, excited tayo. How much more dito po sa ating iglesia? Dapat mas excited po tayo mga kapatid, mga minamahal. Di ba? Bakit lagi na lang po pinapaalala na dapat dalhin natin yung ating mga Biblia? Di ba? Holy acceptable. Holy Bible po yan mga kapatid. Holy Scripture po yan. Di ba? Kaya nga po, dapat ma-preserve po natin mga kapatid yung sacredness, yung holiness, yung orderliness ng ating service. Di ba? May time para bago tayo mag-service, after natin mag-lunch, mag-time para makapag-usap-usap tayo. Huwag na po natin dalhin yan sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Mamaya nga, meron na naman tayong time para makipag-usap-usap di ba? Sana po, ma-preserve po natin yung sacredness, yung holiness ng ating service. Bakit po? Kasi yung sacredness na yan, alam niyo po, kung paano talaga yung mga dati pa pong mga Kristiyano, yung mga dating kabaptisan, kung paano po sila talagang, naalala ko nga nung panahon namin parang siguro mga 3 to 4 years old ako, bawal ako gumalaw dyan Pag gumalaw ka dyan, dapat nandito ka, pag gumalaw ka dyan, yari ka pag uwi, palo ka. Hindi na po para i-practicein yung ganun Gusto lang po natin ma-preserve yung sacredness, yung holiness ng service natin, kung paano po natin tinitignan na yung serbisyo natin sa Panginoon. Yan po yung pinakamataas na serbisyo na dapat natin ginagawa. Di ba? Ganun po yan Bakit? Pag nawala na po yung sacredness ng ating serbisyo, ayan po yung mapapasa natin sa next generation. Diba? Ay, pwede pala to. Pwede pala patayo-tayo. Pwede pala kumakain habang nagsiservice. Pwede palang, di ba? Pwede palang nagdadaldalan habang service. I-preserve po natin mga kapatid, mga minamahal. The call to be determined in the work of God. And lastly, the confidence of divine reward from the Word of God. The confidence of divine reward from the Word of God. Ano ba yung sabi sa Hebrews chapter 6, verse 10? Familiar din po ito sa atin. Hebrews chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ang Diyos po matapat, ang Diyos po just, ang Diyos po righteous. Ayan po yung kainaibahan
ng master natin sa langit kesa dito sa master natin sa lupa. Lahat po ng sakripisyo natin na ginagawa dito sa ating paglilingkod, maaring nasa iyo na lahat ng dahilan para hindi pumunta sa church, nasa iyo na yung dahilan para hindi magbahagi ng salita ng Diyos, nasa iyo na yung dahilan para hindi gampanan yung ministry mo, pero ginagawa mo pa rin yan, hindi nakikita po yan ng Panginoon, mga kapatid. God records. God records, mga kapatid, mga minamahal. 'Di ba? Every act of faithfulness natin, nakikita po ng Panginoon yan, mga kapatid. Kahit nahihirapan na tayo, tuloy-tuloy pa din. Nakikita po ng Panginoon yan. 'Di ba? Nag-iisa ka na lang Kristiyano sa pamilya nyo, sa household nyo, naglilingkod ka pa rin, persecuted ka na, nakikita po ng Panginoon yan, mga kapatid, mga minamahal. Yung feeling mo, hayo ka ng hayo, share ka ng share ng salita ng Diyos, after nun, i-invitein mo sila, tapos hindi naman sila pumupunta sa church, di ba nakaka-discourage? Pero sa dinami mong sineran, may isang pumunta yan dito, sarap sa pakiramdam, di ba, Doc Vernon? Tunay po yan. Kaya nga po, isa sa aking testimony, parang mga ilang months ago yun, Pastor Norman, meron po siyang nai-assign sa akin na isang kabataan, si Brother Jerickson, at nandito po siya kanina. Si Brother Jerickson po ay isang kapatiran natin from Cagayan de Oro. At bagong baptized lang po siya doon, I think November or December 2024. And pagdating niya dito, wala po siyang kakilala, dinirect lang po siya dito. At meron pong binigay sa kanya yung kanyang pastor doon na discipleship lesson. At kailangan po meron pong tumutok sa kanya dito dahil bagong Kristiyano lang po siya, mga kapatid. So nabigay po sa akin siya na-assign po sa akin siya ni Pastor Norman. And alam niyo naman po, pag mga ganong stage ng buhay Kristiyano, ang dami pong dahilan para, di ba, hindi magpatuloy. Tapos nag-aano pa siya, ang trabaho niya po, call center. Kaya for the longest time, hindi po natin siya nakikita dito. Pero siguro mga ilang months ago, lagi po siya nandito. Diba? Ako na nga po minsan nahihiya dahil sa sobrang busy, minsan nakakancel, namumove yung aming discipleship, online na nga lang. Pero pinapaalala niya, brother, preacher, pwede ba tayo bukas? Pwede ba tayo mamaya? Ituloy na po natin. Sige, tuloy na natin kahit 11 or 12 midnight. Diba? Alam po yan ni Sister Lovely minsan, nag-iingay si Seb, umiiyak. Kami nagdi-discipleship po sa sala. And last week, ang sinama po namin sa prayer dahil aside sa health condition, dahil alam po natin pagka mga ganong trabaho, prone to sakit po yan, mga graveyard shift, talagang pagod na siya, na-stress na siya, pati yung spiritual life niya, napapabayaan na. Nung Tuesday po, yung last na aming discipleship, isa po sa napanalangin namin na sana pagkaloob na ng Panginoon na malipat po yung desire niya, na malipat na po yung ship niya. At ngayon po, granted po, kanina na-surprise po ako sa kanyang presensya, naging Sabado at Linggo po yung off niya. Dati po kasi weekday, tapos tulog pa siya sa umaga. 'Di ba? Imagine po yung ganong, ang tunay na reward po sa mga Kristiyano, hindi na po yung material na bagay, kundi yung mga bagay na eternal, spiritual, mga kapatid. God records every act of faithfulness natin, 'di ba? Sana yung lagi po nating aim, yung kakausapin tayo ng Panginoon, pag nasa kabilang buhay na tayo, sasabihin niya, well done, thou good and faithful servant. 'Di ba? Ang ini-aim po dapat natin, mga kapatid, mga minamahal, yung eternal reward. Kaya nga po sa ating pagtatapos, mga kapatid, bilang sa ating conclusion, unang bagay po, don't leave. Don't leave. Marami na pong pagkakataon sa buhay natin na feeling natin, kahit Kristiyano po tayo, may battle na nga tayo sa labas, may battle pa tayo dito sa loob. Hindi na nga tayo naintindihan sa labas, hindi pa tayo napapansin sa loob. Feeling natin against din yung mga tao. Diba? Feeling natin hindi rin tayo naiintindihan ng ating mga pastor, ng ating bishop. Ang dapat po natin gawin pa rin, don't leave. Naalala ko po nung nag-advise sa akin si Bishop, di ba, tuwing nagkakaproblema tayo, lumalapit tayo, nagko-consult tayo. Baka na ng kaaway yan eh.
maglalagay isa sa mga utak natin ng mga dahilan para lumayo at umatras tayo sa ating paglilingkod. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, magpatuloy po tayo mga kapatid. Di ba? Hindi po option yung tumalikod tayo sa Panginoon. Kaya nga po dito sa ating talatang binasa, sa ating verse na binasa, be steadfast. Ibig sabihin po niyan, be firm, be strong, yung foundation natin matibay. Bakit po? Pag matibay na po yung pundasyon natin, kahit anuman pong bumagyo, kahit anuman pong maranasan natin bagyo sa buhay natin, hindi na po tayo matitibag eh. Don't live. Don't be lost. 'Di ba? Andyan po yung mga criticism. Lalong-lalo na po, nagpapakatapat ka sa Panginoon, meron ka lang munting hiling, panalangin, hindi pa pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung mga answered prayer, napakatagal. Yun po yung mga discouragement minsan sa atin bilang Kristiyano eh. Feeling natin walang nangyayari. Pero ano po yung panawagan dito ni Apostle Paul? Be steadfast, unmovable. Nagda-doubt tayo, hindi dahil hindi tayo Kristiyano. Nagda-doubt tayo dahil pakanadin po yan ng kaaway. Lalong-lalo na po, ang tagal na nating Kristiyano pero parang wala namang nangyayari. Hindi naman tayo nagiging productive. 'Di ba? Kaya nga po sa aming aming Sunday School eh. Isa po yung mga I think dalawa po sa dahilan para hindi po tayo lumayo sa Panginoon at hindi po madali sa atin lumayo sa Panginoon. Kailangan namumunga po tayo. Pangalawa, may ministeryo po tayo. Subukan niyo po, meron pong bunga na nakatingin sa inyo. Kung madali pa po sa inyong tumalikod sa Panginoon. Subukan niyo po kung may ministeryo kayong ginagampanan dito. Kung madali pang tumalikod sa Panginoon. Hindi na po mga kapatid. Pero lagi pong kahit nagtatapat tayo sa Panginoon, meron pong mga pagkakataon na talagang magbibigay po yun ng kaaway ng mga matitimbang sa ating buhay para pag-isipan natin eh. Pero ang panawagan po ni Apostle Paul mga kapatid, don't be lost. Don't live, don't be lost, and don't limit. Don't limit. 'Di ba? Ano pong sabi diyan ni Apostle Paul? Always abounding in the work of the Lord. 'Di ba? Ang panawagan po ni Apostle Paul mga kapatid, dapat maging growing Christians po tayo. Yung buhay nga po natin sa labas eh. Nauuna na yung pag-oo natin bago pa natin malaman yung isang bagay eh. 'Di ba? Minsan, pag tinanong ka doon sa opisina mo, bigyan kita ng task meron niyang another compensation. Go ka ba? Hindi mo pa alam yung task, umuoo ka na eh. Pag-aaralan mo pa lang, umuoo ka na. Presentable po tayo lagi, kahit sa school. Sige, leader ako dyan. Alam ko yan. Dapat much more pagsagawain ng Panginoon. Sana pag nalapitan po tayo ng ating mahal na bishop, sana po pag nalapitan tayo ng ating resident pastor, mag-lead ka sa ganito. 'Di ba? Sumama ka sa ganito. Sana bago po tayo magdahilan, isipin po natin para sa Panginoon yan, para mawala po yung mga dahilan natin. Don't limit pagdating po sa gawain ng Panginoon. Lagi po natin tandaan mga kapatid, when growth stops, decay begins. Kung ayaw po natin mangyari po yun sa buhay Kristiyano natin, yung nabubulok po, yan. Gawin po natin, talagang i-aim po natin na lumago po tayo. Diba? At sa lahat man po ng aspeto ng buhay natin, lalo na po sa spiritual aspect, lagi po natin unahin yung Panginoon. Kasi ano po ba yung nangyayari kadalasan mga kapatid, mga minamahal? Lagi na lang po tayong nakikipagdili sa Panginoon. Lord, pinanalangin mo yung isang trabaho. Gusto mong mag-improve another work. Ipapanalangin po natin sa Panginoon yan. Lord, pag binigay niyo po ito, magpapakatapat po ako, dadagdagan ko pa po yung pagkakaloob sa inyo, mas maglilingkod pa po ako, dadagdagan ko pa po yung ministry. Ano ba yung paalala kanina ni Pastor Norman? Diba? Ginagawa mo dapat yung mga bagay, nag-aaral ka sa pag-aaral mo para maging kagamit-gamit sa Panginoon. Minsan kasi nagiging reason na lang natin yun eh. Dinudugtong na lang natin sa dulo yung mga plano natin sa buhay. Diba? Lahat-lahat. Pero para sa atin naman talaga, sasabihin na lang natin, para sa Lord. Pero hindi naman talaga ganun mga kapatid, mga minamahal eh. Diba? Ang dami nating deal sa Panginoon.
Pero dapat, lagi natin ilagay sa puso't isip natin, pagpalain man o hindi pagpalain, gawin mo yung gawain para sa Panginoon. Maghirap man o sagana, di ba? Gawin natin yung para sa Panginoon. Masaya man o malungkot, gawin natin yung para sa Panginoon. Bakit? Kasi ito yung confident natin, our labor is not in vain in the Lord. God never forgets your labor. Nawa na pagpala po tayo ng salita ng Diyos. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin at after ko po'y close, tawagin ko po si Pastor Norman para sa ating invitation. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa paalala kung saan, Panginoon, dapat po namin ma-realize sa aming sarili na dito sa mundo, meron pong discouragement kahit po kami ay naglilingkod at tatapat, Panginoon. Sa mga aspeto ng buhay namin, Panginoon, alam po namin, minsan hindi po tama yung aming landas. Pero salamat po sa paalala kung saan dapat po kaming maging matibay, Panginoon, sa aming kinatatayuan, Panginoon. Dapat po kaming nananalig, Panginoon, at dapat po kami naglilingkod ng tapat sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, hanggang sa pagbalik niyo po, masumpungan niyo po kaming matapat. Maraming salamat muli. Ito pong aming samat dalangin habang tayo po'y nakayukot nakapikit. Mr. Norman. Napakaganda po ng mensahe po ating napakinggan. Kristiyano, ang gusto ng Panginoon, patuloy po tayo sa gawain niya. Maaaring masabi mo sa buhay mo, marami ka nang nagawa para sa Panginoon. Pero ang gustong sabihin sa atin ng mensahe ngayong hapon na ito, marami pang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod. Itaas natin ang kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Napakaganda pong isipin, mga kapatid, na meron tayong Diyos na hindi nakakalimot. Napakasarap isipin po na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, basta tama po ang ating pong paggawa, sincero po natin ginagawa sa Panginoon, totoo po natin ginagawa, hindi po yan makakalimutan ng Panginoon. Ngunit ang tanong, titigil ka na ba dahil may nagawa ka? Ang gusto ba natin, maabutan tayo ng Panginoon sa ating pong buhay na tumigil? Yan po ba ang disenyo sa atin ng Panginoon? Yes, merong mga discouragements. Yes, merong mga times sa tayo po ay malulubog, madadapa. Reality po yan. Pero tandaan po natin, ang tawag sa atin ng Panginoon ay patuloy lamang pong tumakbo. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Huwag po tayong madiskarel. Don't be lost. Huwag tayong umalis sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayong madiskarel sa plano sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, patuloy tayong tumakbo hanggang sa tayo po ay makatapos ng ating pong karera. Mga kapatid, mga Kristiyano, lapit po tayo sa altar at tayo po'y manalangin na patuloy tayong humingi sa Panginoon ng biyaya niya. Dahil lahat ng ito, biyaya lamang po ng Panginoon. Lumapit po tayo ito sa altar at hingiin natin sa Panginoon ang kalakasan, ang kanyang biyaya na patuloy po tayong tumakbo. Dahil ang reality, may mga lubak sa ating pong buhay na pwede mong maranasan. Ang tanong, magpapatalo ka ba dyan? Kung kailan na-realize natin na ang Diyos natin mapagpala, ang Diyos natin hindi kumakalimot sa mga ginagawa natin sa Kanya. Nakita natin yung napakaraming pangako ng Panginoon sa buhay natin, yung mga kagandahang loob ng ating pong Panginoon, yung kabutihan niya. Tapos iiwan mo ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, don't be moved, unmovable. Be ye steadfast, maging loyal ka. Yan ang sabi ng mensahe. At huwag mong ilimit ang sarili mo. Always abound in the work of the Lord. Bakit? God never forgets your labor. This is an encouragement to us, mga kapatid.
Kung gusto mo nang tumigil, ito'y malinaw na pangungusap ng Panginoon na huwag kang tumigil. Kung ikaw naman ay patuloy na tumatakbo, encouragement pa ito ng Panginoon sa'yo, na tuloy lang, laban lang. Yan ang kalooban, yan ang disenyo ng Panginoon sa mga buhay po natin. Dear Father in Heaven, salamat Panginoon sa amin po narinig na mensahe, isang inspirasyon Panginoon, na kami patuloy pong tumakbo, lumaban Panginoon, natapusin po namin Panginoon, ang karerang inilagay niyo po sa amin pong mga buhay. Panginoon, napakarami na pong mga tao na amin pong tinitingala, na kanila pong natapos ang napakaganda pong mga karerang binigay niyo po sa kanila. Nawa, Panginoon, kung kami man, Panginoon, ay kunin niyo po someday, o kami man, Panginoon, ay nakawin niyo po someday, Panginoon, sa alapaap, nawa, matapos po namin ng maayos ang aming pong mga karera. Nawa, Panginoon, ma-realize namin na ang disenyo po ng aming pong buhay ay magpatuloy lang at magpatuloy lamang. Ito'y napakagandang payo po, Panginoon, sa aming pong buhay, na sa lahat po ng sitwasyon, magpapatuloy lamang po kami. Sapagkat, Panginoon, ibang klase ka, Panginoon, hindi ka nakakalimot sa mga sinserong ginawa namin para sa iyo. At alam namin, Panginoon, na may naghihintay na reward sa amin. May naghihintay na mga blessings po sa amin. Ngunit, Panginoon, ang encouragement niyo po sa amin ngayon ay wag na wag kaming titigil. Kahit mahirap man, Panginoon, may persecution man, may problems man, Panginoon, ay wag na wag kaming titigil. Magtrabaho lamang kami, Panginoon. Maglingkod lamang kami, Panginoon. Magpatuloy lamang po kami, Panginoon. Sa Panginoon, sa mensahe po na ito, at sa mensahero pong ibinigay niyo po sa amin ngayong hapon po na ito, nawa po ay i-apply po namin ito, Panginoon, sa amin pong pang-araw-araw na pumuhay bilang mga Kristiyano. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga pangako mo po, Panginoon, na alam namin na tutuparin niyo po sa amin pong mga buhay. You are a promise keeper, God. You are a promise keeper. Alam po namin, Panginoon, lahat ng sinabi niyo sa inyong salita ay hindi niyo hahayaang hindi matupad as long as patuloy kaming nagtitiwala, Panginoon, sa inyo at sa inyong salita. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I know we're blessed sa preaching po na yan at salamat of course sa ating pong preacher Nathan sa napakaganda pong mensahe. So ikakat muna po natin yung live para po sa ilang pong mga announcements.